Magandang balita! Sa wakas ipapalabas na sa publiko ang mga ebidensya kaugnay sa paggamit ng iligal na droga ng Pangulo. Matapos ang matagal na panahon ng pagtatanong at pag-aara, mahanap na ang mastermind at mga protektor ng pagpapalaganap ng iligal na droga sa bansa. Sa pamamagitan ng paglantad sa mga ebidensya, inaasahang mabibigyang linaw ang mga isyong bumabalot sa kontrobersyal na usapin na ito. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa katarungan at pagpapanugot sa mga sangkot sa iligal na droga. Sa paglantad ng mga ebidensya, maaaring magsilbing babala ito sa mga nais pang magtago sa likod ng kanilang kapangyarihan upang ipagpatuloy ang kanilang maruruming gawain. Nakatuon ang pamahalaan sa pagsupil sa droga at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na nagpapahirap sa bayan. Sa paglabas sa mga ebidensya, umaasa ang mamamayan na magiging makatarungan at makakamit na ng bayan ang hustisya, lalo na't ang Pangulo pala mismo ang mastermind sa paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ng tongpats o ng komisyon o ng share sa Okada. The fact, nilupak, you talk about foreign direct investment, investor all over the world, iikot ang buwaka ng inang kuting, bangag na bangag, yan na, may investor na. Dinodorobo nyo pa, pinakikialaman nyo pang hayop kayo. Mga kababayan, panahon na para magsaya. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang mga kuting at ahas. Loletsky, thank you palangga. Panahon na. Ako sobrang happy po ako. Alam nyo, sa sobra, lahat naman tayo busy sa buhay. Pero I make sure na napakikinggan ko o nababasa ko yung mga pinagsasabi ng mga speakers doon. Nagwagi tayo. Yung ma-echo lang, yung ating mga expose, nagwagi tayo, pero kailangan natin ng trophy. 'Di ba? Sa bawat laban may tropeyo, 'di ba? Kahit sa buhay. 'Di ba? Sa bawat laban natin sa buhay, meron tayong tatanggaping reward sa darating na panahon o award, reward, award. Ano yung reward, award na 'yon? Mapatalsik ang buwaka ng inang Marcos na walang backbone. Dahil sabi nga ng kanyang pinsan, hindi ang backbone ni Kuting ay si Lisa Matos. So isa lang ang ibig sabihin niyan. Walang backbone, walang bayag, walang sariling decision making si Kuting. Walang leadership kasi bangag na bangag sa pulburon. Yan, mga palangga. Alright. Sa speech ni Madam Sandra, malapit na daw ilabas ang pulburon, sabi ni Monet, kanon. I told you, darling. Malapit na. Gusto nyo i-showing yan? Hindi yan isi-showing ng basta-basta ng bonggang-bongga. You'll never know sa harap ng Malacanang. Sa isang malaking screen. Di ba? Doon isi-showing ng bonggang-bongga. Oh. Ang issue ng loto, wala na rin, sabi ni Robel Rabaya. Kaya nga, sabi ni Sandra, at mananawagan tayo dito, huwag na kayong tumaya sa loto. Dahil si Mel Robles lang nakawatan, si Lisa at si Taning, si RJ Nieto at the rest of the sindikato ang pinapanalo ninyo. Nakita nyo, yan si Tulpo, wala, nabayaran na rin ang putang inang yan. Kita nyo? Ulit-ulitin natin yung loto issue na yan. Huling-huli na. Na walang totoong nananalo na katawan ng tao, kundi edited picture lang. Bakit hindi yan ang tutukan ng tang-inang Robles ay what do you call it? Virus, but I'm not sure kung kasama siya sa Games and Amusement Committee. But anyway, the rest of the congressman na pwedeng pag-usapan ang tungkol sa loto at dyan sa Senado, anong ginagawa ng mga hinayupak? Nga. Diba? Pinagtatabunan niya mga yan. Natabunan ng buwaka ng inang initiative, People's Politicians Initiative, Parsang Initiative. Pero sa channel ko, hindi natin wawalain
ang mga issue ng loto, ng smuggling, ng pulburon, ng matataas na kalibre ng mga baril na mga nahuling tao ay pinalaya o inarbor ng gobyerno ni Hinayupak na Kuting at isinasama pa sa kanilang state visit. Kaya kailangan niyang tumayo, mga kababayan, sa katotohanan at kahit hindi natin kaanib ang religious group ni Pastor Quiboloy, kaanib natin siya sa paninindigan at kaanib natin siya na hindi dapat binubusalan ang bibig ng bawat mamamayan at hindi dapat ginigipit at hindi dapat inaabuso dyan sa Kongreso na gustong litisin ang isang pastor o isang tao. Diba? Tulfonaryo, sabi ni Prams, tulfonaryo na yan. Diba? Tahimik. Diba sinabi ko sa inyo, kinausap yan si Tulfo. Backdoor. Anong sabi ko sa inyo? After that hearing, dun sa nakakasunod sa akin everyday. After that hearing, the next day, sabi ng ating puting ahas, binabackdoor ni Robles at ni Lisa si Tulfo na huwag nang puruhan ang PCSO at bibigyan siya ng 1 bilyon kasama si Pimentel. So kung hindi totoo yun, ang sinabi ng ating informer sa loob, bakit tumahimik ang putang inang Tulfo? Bakit? Nung una, nagpakitang gila siya, iimbestigahan natin, mag-hire ako ng sarili kong forensic expert. Narinig niyo yan? Forensic expert. Makikipagsundo ako, makikipag-usap ako sa DOJ, DICT lahat. Tangin na, magkakasabwat lahat yun eh. Kahit anong gawin ni Tulfo, magkakasabwat lahat. Pero ano ang power ni Tulfo bilang isang senador? Exposed na siya ay binakdor ni Mel Robles at ni Lisa na binabribe siya o binribe na siya ng 1 bilyon. After that, the second hearing, di ba wala si Mel Robles? Nasa Japan. Naghahakot na ng kaba ng pera ng what? Pera ninyo. Okay? Mga palangga? Hindi natin kailangan maging pare-pareho ng religious belief para tumayo sa tama. Di ba? Kailangan nating umanib sa katotohanan. Well, actually, if you talk about kaanib, pare-pareho lang naman tayo eh. Actually, lahat tayo magkakaanib. I'll take it back yung sinabi ko hindi natin kaanib si Pastor. Kasi, ano ba pinaglalaban ng mga yan? Di ba? Katiwasayan. Nananalangin sa Diyos. Mga charity works, opportunities, mga paaral sa kanyang mga members and everything. Ganon din naman ang INC. Ganon din naman ang, well, you know what? Ang Katoliko nga hindi. Mabuti pa nga ang INC, yes, di ba? May INC ba dito? INC, KOJC, at iba pang mga miyembro, mga religious group, meron silang scholarship. Sa atin ang Catholic school, pagka mahal-mahal. Di ba? Lahat may bayad. Binyag, kasal, depende. Kung medyo may pera ka, mahal ang bayad sa'yo. Di ba? Ay mahal ang bayad mo sa pare. O yung iba nga, nagsi-second collection pa. Sa simbahan, ako, to be honest with you, wait. Nung nag-travel pala ako, pumunta ako sa mga simbahan. Pero yung talagang simba na sasadyaan ko today, Sunday year. Di ba? Na manalangin ako. Yung dati kasi sobrang religious ako na every Sunday talaga nagsisimba ako. Pero dahil nakita ko yung mga ibang pare, hindi ko nila lahat, ay mga abusado, mga manggaga, mangchuchurba ng mga lalaki, babae, di ba? So nawalan ako ng gana. So again, hindi natin kailangan, even though magkakaiba tayo, ulit-ulitin ko yan, magkakaiba tayo ng, what do you call that? Ng mga congregation, pero pare-pareho naman tayong nagdadasal para sa kabutihan ng bayan, para sa kabutihan ng pamilya, at higit sa lahat, para sa tamang pagtrato isa-isa. Kung meron may mga naliligaw na masasamang damo na katulad ni Lisa, ayan, kaya dapat yung pinupuksa yung mga katulad niya. Pena Fern, thank you so much. Nori, kumusta ka na? Nori Soriano, kumusta ka na palangga? Okay? Infinity Otron press like, mga hitad. Okay, kagabi, napanood ko si Astra Naik Pimentel. Na-meet ko yan siya dito sa LA. Yeah, actually, we're friends. Okay?
Kaibigan ko yan si Palangga. Pinag-uusapan namin noon nung pumunta siya dito sa consulate, dito sa Los Angeles consulate. Pinag-uusapan namin about OFW, Narinig ko siya kagabi. Alright? Mga Palangga, na katulad ko, ay tinatanong niya, nasaan na ang mga mainstream media? Diba? China-challenge siya na pumunta doon. Ang dami-daming tao, libo-libo. Diba? Wala man lang isang malalaking media na nagko-cover. Bayad na ni Lisa Ahas yung mga buwakan ng inang yan. Sinungalingalan na ang mga malalaking media network kasi mga kababayan, sinungalingalan na, sabi ko nga sa inyo, or may inoferan na at mayroon na silang ini-enjoy na business dealing within Lisa, Dimonita, and their companies. Diba? Nasaan ang media? Sigilin natin lahat ng mga to. Babalikan na natin lahat yung mga yan. Dapat harapin nila ang tao dahil ang mga tao sa Liwasang Bonifacio ay mga Pilipino. Bakit walang ni isang nagko-cover na malalaking media na mga anti-Marcos o nagdadakdak noon na dikta-diktador? Wala si Rappler, wala si ABS-CBN, wala si GMA7, wala ang 5? O meron ba? Meron ba? Sino-sinong nando doon? Wala tayong nakita doon. SMNI lang. See that? Mga cards. Corporate mouthpieces loyalty are for the money, not for the country, sabi ni Sen Slapper. Exactly. Sinasama ni Tulfo Nario ang anak niya sa kalawaswaan niya according sa anak niya mismo. Ipatulpo niya sarili, sabi ni Jensen. Yung anak niya. Yeah. Okay. Oo nga. Anyway, mga kababayan. Good morning, Elena Garcia from UK. RJ De La Cruz. Okay. Mas masarap pakinggan ang buwakan ng ina ni BRRD kaysa sa PI ni Koting. Yes, sabi ni RJ. Oo nga. Kaloka. Totoo. Ngayon, mga Palangga, actually, panalo na tayo. Award na lang inaantay natin. Pero para matuluyan, maibigay sa atin ang tropeyo ng ating pakikipaglaban at matanggal din natin si Kuting, kailangan nyo pa rin magsama sa aming boses. Kasi ito naman laban namin. Laban ko to Palangga, hindi ko to laban sa sarili ko. Laban ko to para sa inyo. Sabi ko nga, imagine nyo, nakakangiti pa ako, nakakamura pa ako, even though papatayin nila ako. Gugurgurin nila ako. Knowing them na mafia at sindikato, kaya nilang magbayad ng kahit ilang hitmen. Kailangan nyong tumapang. Dahil kahit sa buhay, pag hindi kayo matapang, mga Palangga, ay wala kayong paroroonan. Hindi ko sinabing makipagsuntukan kayo. Tumapang sa laban ng buhay. Tumapang sa lahat ng umaapi sa'yo habang ikaw ay umaakyat. Okay? Sa iyong kapalaran o sa iyong, what do you call it? Pangarap. Okay? Habang umaakyat ang tao sa bawat pagti-take down sa'yo o panglalait o whatever, kamag-anak, kaibigan o mga random people, pag hindi mo yan binoljak lahat, hindi ka tutungo sa taas. Sa tugatog ng tagumpay na gusto mong puntahan. Kasi madidepress ka, matatakot ka, panghihinaan ka. Marami akong taong ganyan. Nung ako ay tinira nila noong 2022, okay? Nung inilabas o nagbayad si Lisa Smugs kay RJ Nieto para ilabas ang mga kasinungalingang utang ko daw dito sa Amerika, na sabi ko nga naglabas sila ng 8,000 na utang ko, $8,000. Fake news po yun. Bakit? Hindi po kasi $8,000 ang utang ko o 9,000. More than that. Kaya sabi ko, maglabas man lang kayo ng utang ko, hindi nyo pa itinodo. Dapat tinodo nyo na ng bonggang-bongga. Pero ano yung gusto kong iparating na mensahe sa inyo? May isang tao na sinabihan ako na malapit sa akin. Dapat tumigil ka na, sabi niya sa akin. Nung time na yon, kasi hindi ka nila titigilan. Imagine mo, inilabas yung utang mo. Sabi ko sa kanya, hello, ako lang bang may utang sa mundo? At nagnakaw ba ako sa kaban ng bayan? Mas nakakahiya kung may lalabas na si Maharlika ay nagnakaw sa PCSO. Mas nakakahiya yun. Ano nakakahiya? Yung putang ina pinananalo ng bilyon-bilyon
ang mga si Lisa, pinapanalo nila yung sarili nila, nakipagsabuatan sila sa smuggler, pinagpapalaya sila ng mga dorogista, pulboronic, may higher powered firearms. Ano nakakahiya? Yung ginagawa nila, o yung pangungutang ko na hindi naman siya nagbabayad, o hindi naman kayo nagbabayad. You know what I mean? So, dung time na yun, that was 2022 of October. I remember that, mga kapapangapalangga. Sabi ko sa kausap ko, no, hindi ako titigil. I will fight until the last drop of my blood. Dahil ang utang ay hindi nakakaya. Okay? Kaysa naman sa nagnakaw ka at hindi ako nangutang sa tao. Wala akong dinorobo o inutangan na tao na kaibigan ko. Okay? Nangutang ako sa lahat ng credit company. Credit company sa Amerika. Ninagdagan ko pa. Dahil gusto ko silang asarin, mangutang tayo ng Tesla para masaya. Diba? Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako palangga. Actually, konti na lang. Nagdagan ko ng bonggang-bonggang 70 plus thousand na utang o kaltalbog ang 9,000 na utang. You know that? Inistorbo ko ba kayo? Naapektuhan ba ang mga pensioners? Naapektuhan ba kayo nung si Maharlika ay dumami ang utang? Pero ang smuggling ni Lisa, ang travel ni Kuting, ang pakipagsabuatan kay Sayarot, ang pakipagsabuatan kay Mel Robles, sino ang naapektuhan? Taong bayan, lahat kayo mga OFW. Kung mangutang man ako, ma-delayed man ako ng bayad o hindi ako makabayad, pwede akong mag-file ng bankruptcy sa Amerika at that is legal. You know that? Pero wala akong bankruptcy, ha? Hindi pa ako bankrupt. Hindi pa ako bankrupt talaga. Alam niya na mga palangga ako dito sa Amerika o kahit sa Europa, ganun, pareho lang naman yan. Kami din may utang. See that? Hindi ako pinanghinaan kasi alam ko sa sarili ko, wala akong tinarantadong Pilipino. Wala akong ninakaw sa kaba ng bayan. Imagine nyo, ang tira ni Lisa sa akin, utang ko, ang cheap, di ba? Sana man lang, ang nilabas nila, nagnakaw ako. Di ba? Pero kahit maglabas sila, Maharlika, bayaran, putang ina. Maniniwala ba ako? Maniniwala ba kayo na si Maharlika ay bayaran? Kung bayaran ako, kung pera lang, ito na lang gamitin niyo yung logic kung meron yung mga hit niyo. Mga palangga kayo, yung mga palangga ko, alam ko na you're smart enough. Diba? You have your own discernment. Doon sa mga julol, na mga trolls dito, bakit ako magtsatsaga sa barya? Diba? Kung magpapabayad lang ako, kung pwede naman ako maging kasabot ni Lisa sa smuggling. Doon na ako O dahil na, sabi ko, kikisas na ako, nasa Pilipinas na ako. Di ba? May access kami pareho. Kinatawagan niya ako, tangina. Hindi lang 1 milyon, yung mga sinasabi lang 1 milyon, 2 milyon, bayaran ako ni Atty. Vic. Di ba? Dati una pa si Atty. Vic, pabayaran ko Charing lang po. Chika lang Joke lang po yun. Bayaran ko lang yung kape ni Atty. Vic. Okay? Kayo pa bayaran ko di ba? Chika boom boom. But anyway, pero anong ginagawa natin? Tulad niyan, mayroong rally ngayon, di ba? Pang 5th day na. Ngayon, 6th day na yata. Yung mga palangga ko dito na na-appreciate ko silang lahat, na nag-chip in para sa tubig, para sa tinapay, kasi meron kaming habag. Meron tayong ito yung tunay na pusong Maharlika o pusong Pilipino. Na kapag ang tao, nakikita mo na nagsasakripisyo sa ngalan ng paninindigan, ng katotohanan, di ba? Nagsasakripisyo sila dyan, kailangan natin silang tulungan. Hindi man sila nanghihingi. Hindi nanghihingi sa akin ng SMNI. Kusa yun. Napag-isipan namin na mag-share lang kami ng tubig. O tinapay. Kasi yung puyat nila, and they're really organized and genuine people, organic people, they deserve our support. Diba? Itong tanginang gobyerno ni Kuting. Balikan natin ang January 28, yung kick-off party nila na malapit ang maging kick-out rally. Soon, kick-out na yan. Nag-release ng internal memo para pilitin ang mga tao, mga government employees
para umattend sa kanilang rally. Nakita nyo naman, may mga front na ayuda. Parang Rebelde NPA ang kanilang mga galawan. Naglagay ng DSW ayuda, pinapunta yung mga, ano intensyon nun? Pwede ka naman magbigay ng ayuda na systematic. Pero ginagamit ang ayuda, pinapupunta doon ng mga tao sa kanilang rally. Siyempre nga naman, yung mga tao kapit sa patalim at kailangan talaga ng pera. At kailangan nilang makabili ng bigas. So wala silang choice kung di pumunta doon para pick upin yung ayuda. Then, ginamit ang buwaka ng Inang Lisa at Kuting na sila daw ay rockstar pa rin si Kuting at dinumog siya ng mga citizen. Okay? It's false. It's kasinungalingan. Kasi if you compare during that evening, nung sila ay nagla-live sa Carino Grandstand, mga kababayan, hindi pa, I think 10, 11,000 lang ang nanood kay Marcos Jr. The fact, na ang dami niyang hinakot, hindi naman nanonood ng tao sa kanya. You compare that time habang nagsasalta si Pangulong Duterte, 15 to 16,000 live viewers. Siya ang incumbent Kuting. Siya ang pulboronic Kuting. So nakita ninyo, bagsak ka na Kuting. Dahil ang pinsan mo mismong si Michael Kiyon Marcos nagsabi na wala kang boto, wala kang bayag. Dahil kay Lisa Ahas, hindi ka magkakapagdesisyon na hinayupak ka. Alright. Pasahero ko nagtatanong, sino ka daw? Nakikinig, sabi ni Ferdinand Dolosa. I-enlighten mo yan palangga. Doon sa mga pasahero mo, enlighten mo sila. Sky Baba Boom, palangga, Boljakin, dapat, huwag din kalimutan si Taning Pera. Sa kasi bagay yan ang kawalang yan ng Black Ops, sabi nga ni Sas. Yes, sinabi ko nga, yan. Sinabi ko na kagabi, paaral sa London. Paaral ni Lisa. Ang dating uhugin, dating nangingikil ng pera, nag-aaral sa London. Pera nyo yan. Hindi nila pera yan. Pera nyo. Samantala mga anak ninyo na deserve para maging iskolar ng bayan sa inyo, sa kanilang mga universidad o sa kanilang high school o ganon. Diba? Anong ginagawa? Diba? Hindi nabibigyan ng opportunity. Kasi ang pera, billion-billion, dyan pa lang sa Kongreso, sa Senado, sa PCSO, ulit-ulitin natin, sa lahat ng sa Bureau of Customs, BIR na binubulsa nila. Kaya ang mga oligarchs ay dumidikit kay Lisa para hindi sila makabayad ng tamang tax. Imagine nyo kung ilang bilyon yan na imbis na mapunta sa livelihood program ninyo, napupunta sa mga oligarko at napupunta sa kipay ni Lisa. Ibang-iba nung panahon ni Duterte na pinagmumura ang mga oligarchs, tinaningan at nanginig ang kanilang mga tumbong, nagbayad ng buwis. Yun, mga palangga. Alright? I support you, madam, sabi ni ETC TV. Okay? Normal ang may utang o loan sa OFW, pero mahal. Ayun na nga palangga. Akala nila, pag nilabas na yung utang ni Marlica, Diyos ko po, problema ng utang. Oo nga, bayaran na naman. Bayaran na naman ng mga jutang Jenina mga palangga. Buwan-buwan na lang, nagbabayad tayo ng jutang Jenina. Anyway, yun lang ba? Kaya sabi ko kay Lisa, yun lang bang kaya mo? Ano pa? O, palabas mo na lahat. Lahat ng kasinungalingan, Lisa, ano pa? Ano pa, bangag? Bibit-bitin na kayo ng taong bayan. Yang mudlo mong mata, dudukutin niya ng taong bayan palabas sa Malacanang. Peacefully. O mismo siguro ang aking puting ahas na PSG, okay? Ang dudukot sa'yo sa mata mong mudlo at magpa-flatten ng butod mo. Hindi na taong bayan, kundi yung nasa likod mo mismo ang chuchurva at gugurgur sa inyo palabas. Gurgurin nyo na yung palabas. Hilain nyo na, kaladkarin nyo na ng bonggang-bongga. Binubudol na kayo eh. Imagine nyo mga sir, mga ma'am. What's the point? Ang taas-taas ng ranggo nyo sa buhay. Nagpapadikta lang kayo sa isang buwaka ng inang Lisa Marcos o Lisa Araneta. Botod, mudlo. Yang hayop na yan. Lisa Pugs, sabi ni Chrissy Brooks.
Sila ba nagbabayad ng utang, sabi ni OFW Hero? Yun na nga, yung sa estate tax at kung ano-ano bang mga dinorobo nila. Exactly. Ako 8,000 lang palangga. Ang sabi nila 8,000 tapos gusto nila wag niyo na akong paniwalaan kasi may utang daw akong 8,000 palangga. Nagkamali sila, hindi lang 8,000 utang ko. Tangina. Tangina mo ka-fake news sa mga hinayupa. Dami. Lalabas na naman kayo ng utang. Dapat dinagdagan nyo na, di ba? Mga hinayupak to mga to. Sana soon maging maayos na ang Pilipinas. Sabi ni You're Always Mine. Romantic Moon, thank you. Ilongga, go palangga, Ilongga taya, matapang yan, sabi ni Meijin Do-Uy. Siyempre palangga, may inaatrasan bang Ilongga? Oy, mga Ilongga, itayo nyo bandila nyo. Itayo nyo ang ating lahi. Kailangan nyo magwakal-wakal da, mga Inday. Ang bala sa mga Ilongga nga nagabirik-birik, gamitan nyo diri. Ini nga panahon, gamiton nyo ang mga ba nyong gabirik-birik. Yan o, birik-birik. Ganon, mga Ilongga, alam mo naman yan. Abi mo bala, Lisa? Ang butod mo bala? Tuslukon kong gitna para mag-flat bala. Diba? Oy, mga Ilongga, mga Bisaya, diba? Mga Bisaya, daghan na maisog, no? Oh, bakit ako nakipagsalita? Oy, multilingual. Abi mo? Oh, zero stories. Kapis, siyempre, aswang ko yan ngano ka man imo. Oh, aswang ko, aswang paras man sa imo. Yes. Yawa talaga sila. Okay? Ano natin, PRD will be there also. Pumunta ba si PRD kagabi? Parang hindi ko siya nakita. Baka last day. Last day? Makaon og butod nga Bisaya. Sabi ni Hanelin, Cebuana, si Imelda said, Cebuana, di pa ako nakaabot sa Cebu. Nakaadto sa Cebu. Pag wala na si Kuting. Magsasaya tayo sa Cebu, kain tayo ng Cebu lechon. Right? Okay, to do higit buyayaw kay Satanas. Kay nami higit pakinggan sabi ni Robert. Ay, hindi po, tagis ang kalpot patutot. Nami guramuso niya sabot. Translate nyo na lang kung ano ibig sabihin nun. Nami higit talaga palangga. Guramuso ng sabot ni Lisa Butod na lagi nakabusangot. Yan ang sabot, yung kanya sa rabutan. Tamba lechon, sabi ni Sense Slapper. Halin pa sang una, idol kita, taga-Kapis, man ako. Pareho tayong aswang. Uy, nakakamiss ang sa Kapis da, no? Sa